Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong panimulang pag-aawit ng hymn number 34. Hymn number 34. O aming dakila at makapangyarihang Diyos at aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri sa inyo dahil kayo ang tunay at kaisa-isa lamang na buhay na Diyos sa langit at lupa. Walang iba na katulad mo, Panginoon, mabiyaya kahit sa mga taong naging kaaway mo dahil sa kasalanan. At kami, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil sa pamamagitan ng pagkakasugo mo sa iyong anak na si Jesus at sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay, kami, Panginoon, ay nagkaroon ng buhay. Nagpapasalamat kami sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin at patuloy din kami nagpapasalamat dahil ikaw ang aming matapat na Ama. Batid mo ang bawat isa sa amin at patuloy kang kumikilos upang tulungan kami sa aming buhay pananampalataya. At sa umagang ito, Panginoon, ay umaasa kami na ang pinag-aaralan namin ay magsisilbing patuloy na tulong sa aming pagnanais na lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Kaya patnubayan mo ang aming continuing studies sa Sunday School sa taon na ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maaari po kayong magsiupo. At sa kasalukuyan
ay nagkakaroon tayo ng review patungkol doon sa pagkakatawag sa atin ng ating dakilang Ama at maging ng kanyang anak na mag-reach out sa generation natin kung saan tayo inilagay ng Diyos with reference doon sa gospel. At nung nakaraan ay in-establish natin ang ilang katotohanan. Una, all of Jesus' disciples in one way or another are called to be fishers of men. Some are called to become fishers of men in the context of their lifetime vocation. Yung mga pastor, minsan meron tayong mga sa ibang malalaking churches, they have outreach teachers on a full-time basis. No, sila yung tinutukoy natin na some are called to become fishers of men in the context of their lifetime vocation. Kasama dito kung may mga overseas na ministry, yung tinatawag nating missionary ng church, or kaya sa national lamang dito kung meron tayong pinapadalang manggagawa halimbawa sa Visayas or sa Mindanao. They may not be pastors, but they might be missionaries who are planting churches, and later on for those churches, kung biyayaan ng Panginoon, to call a pastor on their own. But others are called to become fishers of men in the context of their ordinary circumstance. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, we are a church now, we belong to God in this world. And on the Lord's Day, the Lord asks us to gather together and not to forsake that gathering. But on the ordinary days, we are dispersed in various places. Yun ang nagiging context ng bawat isa sa atin. No? Yun yung nagiging place of supposed to be influence mo when it comes to reaching our generation. Whether kung nandun ka lang sa community where you live, kung nagtatrabaho ka dun sa lugar na you will spend much more of your time dun sa lugar na yon. At dapat hindi natin makalimutan yon. We still belong to the church of the Lord Jesus Christ, gathering on a specific day assigned by the Lord, but during the entire week, most of our lives are spent in those places, and it is the Lord na naglalagay ng mga tao na mga maybe unbelievers sa kapaligiran mo. And as you realize what God may be able to do, you can become fishers of men. Iba-iba yung kakayahan natin, iba-iba yung pwede nating gawin. But that should be explored by each one of us. But remember, always be a good steward, especially yung mga working. During the working hours, you should never use it as if you're serving the church. In terms of evangelism, ang parang evangelism mo lang yung life mo as you live with the unbelievers. Kaya pinag-aaralan din minsan, how are we to live in the context of being with unbelievers, let's say 8 hours a day for an entire week. Or kung nasa bahay ka, kung kasama mo mga kapatid mo, magulang mo, hindi mga believer. Or asawa mo, kaya nga si Pedro, di ba, may address siya kung hindi believer yung asawa mo. Or si Paul, sasabihin niya kung naging believer ka, na natiling nag-stay ang asawa mo sa'yo, there is a possibility that the gospel might reach them. Pero depende yan kung magiging sensitive ka at tinatanggap mo yung katotohanan na yon na may responsibility ka.
na ibahagi, hindi mo pwedeng sabihin buhay mo lang. Although, isa yan sa pinakamalakas, yet, they will never know the truth that they needed to know kung hindi ka magsalita. Yung buhay mo hindi sapat. But the gospel backed up with a holy and maturing life becomes a powerful tool in the hands of God. No? Yung tinatawag na clean vessel ka. So, mahirap kung yung vessel madumi. Tapos gusto ng Diyos gamitin sa mabuting bagay. Bagamat God can overrule so many things sa buhay natin in order to save His own people. Pwedeng gawin yun ng Diyos. But normally, yun nga yung calling natin. So, pangalawang major statement is all of Jesus' disciples are given divinely ordained means to fulfill their God-given call to be fishers of men. All of Jesus' disciples are given divinely ordained means. So, apat yon. Naalala nyo? Ano yung una? Ano yung mga ordained means? Para ma-fulfill natin yung God-given call natin. So, hindi tayo, parang tinawag tayo, pero hindi tayo sinabi ng Panginoon na, bahala ka na. Execute yung call ko. May binigay na means ang Panginoon. At yung mga means na yon ay dapat nating gamitin. Siyempre, una doon, the power of the preach gospel. No? To preach about the cross that includes so many things. No? And hopefully, baka next week, magkaroon tayo ng workshop. I'll divide you into different groups and to try to frame buo yung framework nung ano ba yung dapat nating include sa preach gospel. Kasi palit pa lang naman tayo kahit 5 lang. 5 group, di 25 na yon. So expect next Sunday, ganun ang Sunday school natin. You'll be the one doing, I will be giving you some guides para kung magawa nyo yun, with the guide that I've given you, you know what to do. Kasi kayo yung ibibigay ko yung mga headings, kayo yung maglalagay ng laman. So, personally, you can choose, pero next week, group muna. Kasi pagka ikaw ang nag-alam mo yung framework, may framework kang gagamitin, tapos kung may mga memory verses kang gusto mong ilagay sa bawat section na yon, mas magiging komportable ka in sharing the gospel or preaching or teaching the gospel that can be used in one setting. Ano po? So, yun, ang ibig ko sabihin, the preach gospel or the gospel that is shared or taught to others. It is interesting, for example, dun sa Acts 5, when the apostles were trying to reach their generation, ano yung naging accusation sa kanila? They were filling the city with their doctrine. So, ibig sabihin, sa kanilang pag-outreach doon sa generation nila ng time na yon, it is obvious na yung content ng preach gospel was really being shared and being preached to the people to the point na they were accused of filling the city with their doctrine. And that is very interesting. And that is what they did to reach their generation. No? Boldly preaching the gospel. So, ordained means. Yung Acts 17 is a big text of cultural accommodation.
Diba? Yung kultura na nakita ni Pablo nung pumunta siya sa isang lugar, yung mga philosophers doon, you remember in Mars Hill, he was talking to, mostly to pagans, who are very, sincere in their idolatrous practices. Learning from pagan philosophers. In Acts 17, beginning verse 17, ito yung ginawa ni Pablo in that context. Therefore, he reasoned in the synagogue with the Jews and with the Gentile worshippers, and in the marketplace daily with those who happened to be there. Hindi ito yung picture na, di ba nabanggit ko sa inyo sa ating panahon ngayon, nung may nagtanong sa akin, hindi ko basta, parang hindi ko gagamiting approach yung street preaching para sa atin. I will not train you to stand and preach the gospel. Kasi wala namang nakikinig talaga. Kung meron lang mag-stop, hindi mo pwedeng gamitin ito kasi pakinggan nyo yung sinabi diyan na Paul was able to reason in the synagogue with the Jews and with the Gentile worshippers and in the marketplace daily with those who happen to be there. Kasi yung cultural situation nila noon, mahilig sa ganyan. So, yung mga tao tatayo kaya nga doon sa kwento sino ba tong si Pablo na to, no? Pakinggan nga namin yung mga sinasabi mo. You're talking about these things So, talaga may audience ka na ipipreach. Pero ngayon, sa tingin ko, sa panahon natin, there is no real audience. I would prefer, siguro yung giving of tracts even in places na ganoon. Kaya nga, pero ako, di ba sinasabi ko sa inyo, mas gusto ko pa rin, kunyari, nakatira kayo sa isang place, imbitahin nyo yung mga pwedeng mga kapatiran, sabihin natin punta kayo doon sa Southcrest. Doon ako nakatira. Doon nakatira si Manny rin. Mag-tract distribution tayo doon. See? So, nililimit ko pa rin siya para may point of contact. Kung magkaroon ng interest for Bible studies or greater. Kasi ang goal mo is to preach the gospel as clear as possible. Although, ang binibigay mo naman isang kompletong tract. Pero in giving it, I prefer pa rin na maganda yata, wag lang tayo pumunta kung saan. Kung hindi, saan kayo nilagay ng Panginoon? We could be of help. No? Nung bago kami dyan, kami nila Manny doon sa Southcrest. Namimigay ng tract. Nagkaroon kami ng mga BS noon. Through them, sila Manny masipag ng time na yon, and then ako yung normally nagtuturo. Or magbibigay lang kami ng tract sa kapaligiran. In case, hindi mo rin kasi alam kung how the Lord will work. At least kung mag-work yon, kahit isa o dalawa, tatlo kung interested makinig sa Ebanghelyo, bakit hindi? So yun yung sinasabi natin na pinag-iisipan mo, how can I use the means to be able to preach that gospel? Pag hindi pwede, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Hindi lang kapirasong word ng Lord. Kung passers-by lang, sa akin, mas mabuti, bigyan mo na lang ng tract. Baka sakaling basahin yung even though short, but enough to give the person a summary of the gospel. And then yung pangalawa, yung binanggit ko sa inyo, the power of a holy life. Because you out there are immersed in culture. No? But we are not trying to win a culture. We are reaching people or that culture with
a holy life. Diba? Yun yung ano. Hindi yung kung mahilig sila sa rock, music, para ma-reach out natin yung mga high schooler. Kunyari, sabi ng school, nagpaalam. Dati, nagpapaalam ka sa school, di ba? Kasi sa school, sa DEX, may provision doon na pwedeng magamit na makapasok ka kung wala pang grupo doon na ginamit yun. Kasi isa lang eh. And normally, kinukuha ng Catholic yun. So, halimbawa, sa ganon, mga high schooler yan. So, ang strategy natin, immerse ourselves in culture to win culture. Ganun ngayon eh. Itong mga bata na to, mahilig sa ano. So, para ma-attract silang umatin ng natin, rocker muna tayo. O kaya, magkaroon tayo ng mga drama presentation, mahilig sila sa ganyan, o iba-iba. No. Normally, we win them with a holy life. We encourage, kung may mga estudyante tayo doon sa school na you win that culture with your holy life. Let them know you are a Christian. Because the gospel is transformational. How do we stand out? How do we earn the right to be heard? Diba? So, kahit mag-isa ka lang, kung matrain natin yung mga estudyante natin, kahit mag-isa ka lang doon, nalalapitan ka ng mga estudyante, nakikita ka nila na matulungin, madaling lapitan, nakita nila na pag test hindi ka nangungopya, pag may assignment hindi ka nangungopya, nakikita nila diligent student ka. Kung may gustong kumopya sa'yo, hindi mo pinapakopya, pero willing kang turuan siya. O, hindi tayo nagpapakopya. No? Di ba yung joke ko, hindi naman ako nangungopya eh. Tinatanong ko lang kung anong sagot. Masama ko magtanong. So, parang ganon. Dapat, a transformational thing happen. Nakita nila. Bakit ba si Kaya nga nung nag-aaral, ako naging Christian ako mga 4th to 5th year na ako eh. Sa engineering. Ang hirap kasi nung time ko, mechanical, puro lalaki lang doon. Diba? Member ako ng SWAT. Samahang walang alam sa test. Pag happy-happy, samahang walang atrasan sa toma. SWAT. Sa engineering. Diba? Chemistry, nagtatagayan dun sa mga beaker. May dalang gin eh. Walang dayan ha? Kala ng teacher nag-experiment ka eh. No? Ganun ang engineering nung panahon. Kasi puro lalaki nga eh, kung ano naisip. So, bigla ka naging Kristiyano ako. Ang hirap. No? Tapos maupo ako sa harap. No? So, yun ang problema. Dapat tayuan mo, di ba? So, mabuti may kasama akong isa. Tinayuan ko talaga kahit na may reputation ka na doon. Oh, nandiyan na si Father. Sabihin sa akin, nag-share kami. Dumating na si Father, huwag na kayong maloko dyan, ha? Walang kwentuhang dyan. Nandito si Father. Ginaganon ako, mga kaklase ko. Pero hanggang ganun lang sila dahil member ako ng fraternity. Yung number 1 yung fraternity namin sa engineering. Hindi nila talaga ako mabastos, natatakot din. So, pero nakita ko mahirap. Pero at least, na-remember ko may isang teacher na ilang beses ko siya na-teacher. Na-notice niya. Sabi niya talaga nga. Ano ba nangyari sa'yo? Parang ibang-iba ka na ngayon. Sa harap ka na umupo. Sa pag-test talagang tahimik ka na. So, may siya yung panahon, pero sabi ko, hindi madali. Lalo na kung meron ka ng reputation, tapos yung environment mo, ibang klase.
So, ganun yung mga pwedeng harapin. Kahit sa opisina, di ba? But it's never too late to begin to correct what is wrong with you. Kasi, pwede namang gamitin pa rin ng Diyos yun. There is no life too late to be changed by the Lord. Kahit tayo mga Kristiyano na, kunyari, nagtatrabaho ko sa opisina, suddenly, nakonvict ka sa pinag-aaralan natin ngayon. So, ayusin mo yung buhay mo dapat. Kung tanungin ka, dapat honest ka rin. No? Nakita ko kasi talagang as a Christian, mali yung naging ethical practice ko. So, humingi ako ng tulong sa Panginoon. So, you can explain. Being an honest person is better. Bakit better? Kasi yun ang gusto ng Lord. Not because of people o impress sila. Talo ka dyan. Ang goal mo just to impress them. Hindi ka naman talaga repentant na hindi ka naging mabuting steward ng Panginoon dun sa yung mga nilagay na tao ng Panginoon sa tabi mo, kinainisan mo. Kasi di maganda yung mga ugali, mga tamad. Di ba? Pagka may mga kagrupo ka na tatamad, ano? Paano mo masishare ng gospel? Kasi inis na tayo. So you have to pray. Ang problema nga sa workplace or sa house, tayo, hindi sila. Mahilig lang tayong ituro sila. Pero actually, ang problema, pag may Kristiyano sa workplace at hindi na isi-share yung gospel, ang problema yung Kristiyano, hindi yung environment. Dito po sa Bible, walang problemang environment. Basahin mo yung Acts. Maraming problemang hinarap sila Pablo, pero hindi sila umangal sa Diyos. Doon sa environment na binigay ng Panginoon sa kanila. In fact, kahit na na-mistreat sila, some believers were thankful dahil in some sense, naintindihan nila lalo si Christ nung pinersecute si Christ. Sinakapokus sila kay Christ. That's why they were thankful na sa providensya ng Panginoon, inalaw ng Panginoon na maranasan namin a little bit kung ano yung dinaanan ng Panginoon. But, hindi namin makompare, di ba? Hindi mo makompare. Yung mga binanggit na yung goods nila kinuha, di ba? They have lost materially because of their faith. They never complained. They were thankful. Pero, tandaan nyo yan, sa bahay nyo, sa church, kahit sa church, ko-complain kayo sa environment nyo. Kayo yung problema, hindi sila. The moment we begin complaining against each other, maniwala kayo, madi-destroy na tayo. The problem is not he, it's you. Diba? Doon ka magsisimula. Even yung mga complaint against the pastors, kung hindi naman siya nagtuturo ng mali, and generally, the pastor has not led the church to be spiritually weak, or pero kung may mga obvious na the pastor is to be disqualified, yun ang mahirap. Doon nga sa conference, maganda yung mga diniscuss doon. Yun ang mahirap, disqualified yung pastor. We never disqualify a pastor, they disqualify themselves. Tamad mag-aral, diba? Hindi nananalangin, hindi pinagpe-pray yung mga members. So, ang problema yung pastor. May problema. Pero, kung hindi pa naman tayo dinadala sa bulid ng kasamaan, diba? Isang mahirap, gugulo lang yung church. You leave it to God, yung personal niya. God has a way. Kaya lang, pag nagloko tayo, baka lalong pabayaan na lang ng Lord yung pastor na yun yung pastor natin. Diba?
Kasi nga, hindi rin tayo sumusunod sa Panginoon. So, you can still submit because you do not merely submit to men but to God. Kahit may kahinaan o may punala doon sa pastor or disqualified pero hindi matanggal. Kung inutusan ka naman o may pinagawa sa iyo na hindi naman laban sa kalooban ng Panginoon, you can still do the submit to your pastor. Hindi ako mag-submit yan eh. Tignan mo yung ugali niya. Ano. Then, you have multiple problems that the Lord has to deal. You just say no to any authority because you don't give full authority to any man. Sabi ng Lord, if He's going to lead you to go against God, you say no. But not in a very disrespectful way. You just say no. You cannot do it. I would be violating the Word of God. And sometimes even violating your own conscience. So mahalaga yon. Yun yung power ng holy life. Naka-fix yung life mo, ano man ang sitwasyon, whether in the church, in the ano, doon sa sinasabi sa'yo. You must see to it na ikaw mismo, nakikita yung holy life na yon bago ka nagtuturo sa iba. So kung tinuturo mo yung pastor, pero ikaw, gumagawa ka ng mali, tabla lang kayo nun. So mahalaga, yun ang ibig kong sabihin yung power. Then, if you live that way, you have earned the right to be heard. Because it is the Word of God. Yung pinaglalaban mo. Sa Kristiyano, yun yung right na dapat i-attend. Kunyari ako, di ba? I would not be afraid to speak in front of you as long as I can prove to you it's really what the Word of God said. So I do not have any authority over you at all. Okay? My authority comes from the Lord through His Word. Kaya nga I can be disqualified before the Lord. The Lord disqualified me. Pero kung matigas ako, kaya nga, in the end, you would be a very unfaithful steward of Christ. Diba? Kaya nga, nakita natin na yung power ng holy life, that is individual, may role siya, merong specific na binigay ang Panginoon, doon ka nagsisimula. You start with the known. Mahilig ako doon, naririnig niya. Before you go to the unknown. Ano yung known? Kahit ganyan siya, respeto mo siya. Magsalita ka ng, wala pa rin tayong karapatang sigawan siya. Kahit mali siya, di ba? Pero minsan, dahil natatanga yung emotions natin, then we have to acknowledge yung sarili nating fault. Di ba? Na sinigawan kita. Doon talaga mali ako. Maaring tama yung pinaglalaban mo. Pero the way you presented it is wrong. That's not a holy life. So you correct it. By repentance and setting again it straight. The power of, nakakabit dyan in terms of relationship. Pangatlo, fervent love in the church. Anong sabi ng Panginoon? Isang testimony ng church na dapat makita that should have effect on the unbelievers, how they love each other. Bisita ka rito, tapos pag-upo mo, may bisita ka, may katabi kang church members. May dumating, kaaway nila. Narinig mo, although binubulong. Yan naman yung kontrapelo natin, may habang natin, bisita siya, maririnig niya yun, bumubulong ka nang hindi maganda.
Yan na naman, piling mayaman, tignan mo ang bihis. No? Kala mo mayaman. Puro utang naman. Criticism. Bisita ka, babalik ka pa rin sa church na yun. Ako hindi na. Diba? Sila-sila nga eh. Madadagdag pa ako. So, hindi ko na sila dadagdagan na makikriticize. Kasi sigurado ako makikriticize ako dito. I will not give them that joy of added person to target. Pupunta na lang ako sa iba. So, yun ang sinabi ng Panginoon. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. By this all men would know that you are my disciples, when you have loved one for another. Kaya nga, di ba, yung matagal na sa inyo na member na ako yung pastor, kahit may problema tayong kapatid, di ba? Hindi pwedeng magkwentuhan tayo sa kasalanan ng mga kapatiran. Hindi yan pinag-uusapan kahit sa small group, hindi. Kahit sa prayer, hindi. The church will pray as a whole. I never encourage you na in groups you pray for a disciplined person. Kasi dyan pumapasok yung chismis. Dyan kung ano-ano yung ano. Kaya nga, pagtapos natin mag-prayer, sinasabi ko sa inyo, dapat tahimik kayo kasi kung hindi, baka kayo yung susunod na madisiplina. Because our duty is to love, to forgive, to bear. Yung one another principle ba? So as your pastor, I have to guard you where the greater temptation will come. Kahit ako, natitempt din ako magka-ekwento. Tao din naman ako. So, kailangan alam mo yung pag-iingatan mo na pwedeng... Kaya nga, may ibang church, isang member lang yung problema, later on, ba't na-divide yung church? Diba, dinidilan ng pastor, isang tao, tapos later on, nagkagulo na. Kasi nga, yung ganun. Kasi hindi mo na malalaman kung saan galing yung ganung mga sinasabi. Mga ganung... Magalo na yan. May puna, may kampihan, may batikusan, mayroong... Wala na. So, pagka ganun tayo, yung buhay natin hindi talaga very encouraging to others. Kaya nga sabi ng Panginoon, so that all men would know that you are my disciples. Paano nila malaman? Hindi dahil natapos ka ng klase na discipleship 1, discipleship 2. Disciple na ako ng Panginoon eh. Inawardan ako ni pastor ng certificate, natapos ko yung discipleship 1 tsaka discipleship 2. No. Walang ganun. Diba? It is using the love of Christ for us, very imperfect, very stubborn, sins repeated many times, and yet Christ have loved us. Christ remained with us, at yun yung gamitin mo. Di ba kasi yan sabi, as I have loved you. Paano ka ba minahal ni Christ? Ilang beses mo inulit yung kasalanan mo, pero minahal ka pa rin ni Christ. So ilang beses inulit ng ka-churchmate mo yung ganung behavior sa'yo. Kung ikaw lang, hindi mo kaya. Kaya sabi ni Christ, ang gawin mo na lang, love one another as I have loved you. Hindi yung sasabihin mo, si Brother so kaya niya yan, iba personality niya. Ako hindi. Iba personality ko. It's not your personality. It's not borrowing somebody's personality. It's looking to Jesus. In loving someone, you only have to look upon Jesus how He loved you. Tapos ang kwento dyan. Diba?
Kasi lalabas dyan yung pag tinignan mo yan, ang unang makikita mo, you are also very unloving person before Christ. And then lastly, the power of prayer. Many times in the desire to reach the unsaved, parang prayer is mere decoration. Diba? Alam niyo, mere decoration, pupunta tayo doon, mag-pray muna tayo. Hindi talaga siya way of life. Mag-pray muna tayo. Parang ganun lang. But if you make it a way of life, you know, for example, the church has a Bible study on the youth for many years. Nung sinimulan namin yon, maliliit pa lang yon. Hindi namin hininto dahil nga sino magtuturo sa kanila? Mga parents nila hindi Christian. Pinagtiyagaan. Ngayon, high school, yung iba college na. Pero wala pa rin kami makitang direct convert. Diba? So, ngayon ang pumupunta doon, 2 lang miyembro natin. Pero, church yun eh. Ministry ng church. Inadapt natin yun. We are praying for it. Are you praying for it? Individually. Twice a month yun. Do you pray for it? You see, the power of prayer. Kung hindi ka nakakasama, yung prayer, kung seryoso ka, kung naintindihan mo, if you are a praying person, you understand what prayer is and what prayer does. Dito sa iglesia, matatagal, paano tumugon ng Panginoon, nakita natin. Naranasan natin sa maraming pagkakataon. Pero individually, yung concern, do you pray? Do you involve yourself sa evangelistic ministry ng church? Di ba kayo naapektuhan? Parang baliwala, hindi nyo iniintindi yun. Alam niyo ba kung ilang taon na kami nagtuturo dyan? Nung sinimulan ko yun nga, ganyan eh. Huminto lang ako dyan sa mga bata na yan. May heart ako sa mga bata kahit nasa Makati kami, Sunday school teacher. I prefer being a Sunday school teacher ng mga kids more than the adults. Kasi kayo, Kristiyano kayo. Eto, pag-uwi nila, tatay nila, tas malalaman mo, dyan sa Dasma, may uma-attend dyan na bata, ilan ang bata na matay na umattend dyan. Nung na Sunday school namin, then later on, may na-dengue, may nasagasaan sa pagtawid. Mga bata yun. Ay, hindi Kristiyano yun. Saan pupunta yun? Malinaw ang Bible kung saan papunta ang mga tao, kay bata yan. Diba? So, siyempre maapektuhan kung pinagpe-pray mo, Lord, 10 taon na kami nagtuturo. Baka lagpas na dahil college na yung iba eh. Conversion, tapat naman yung mga nagtuturo. Yung mga nagtuturo na ngayon, si Pastor Ranji, tsaka si Sister Tina. Nakikita niyo yung mga bata, di ba? Malalaki na sila. Sinimulan yun, maliliit pa lang sila. At yung outreach natin nandun sa Dasma. Dito sa Silang, pag nagaya si Eda, walang available. Kay bata yan. Ang tagal din namin nila Eda dito. Nag-BBS kami dito, bata. Wala kami makuha matatanda, di bata. Kaya nga sabi ko, kaya nagka-church dito, si Eda gusto niya. Pinagbigyan siya ng Panginoon. Oo. Punta kami, bata. Tao yan. Ngayon, kung umatin sila sa ibang church, okay lang sa akin. Masaya na ako doon. Sabi ko ngayon, nagsimula kami. Nung nandito na tayo, walang naiwan kahit isa. Oh. Pero, di ba? Nasa Panginoon yun. Adult naman yung mga binibigay ng Panginoon sa atin.
So, maaaring hindi kayo nakakasama, wala kayong gift. But you cannot excuse yourself. Itong ika-4, the power of prayer. Diba? So, in-encourage ko kayo, kung hindi nyo pinagpe-pray yun, pag-pray nyo. Yung BS ni Ranji dun sa naging bisita natin. Kahit hindi natin nakikita yung bisita, tinatanong ko si Ranji, umaattend pa ba ng ano mo? Pag-pray natin kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa kanila. So, 4 yan means the power of, kung providentially hindered kayo, hindi yung mamimili lang kayo. Hindi ko binigay yung 4, hindi binigay ng Panginoon yung 4 para mamili tayo. Yung mga anak natin, hindi pa Kristiyano, hindi pa sila talaga, pag-pray nyo. Maaring they have their own life. They have to make their own decision. Pero hindi naman natin sila iki-Christianize. No. We pray that they will be converted. God will convert them. Not me, not you, but only God. Kailangan lang, faithful tayo. Kung nakalimutan natin, di natin alam. Sabi ko nga sa inyo, pwede namang magbago, magsimula ng tama. If you have not been praying, hindi nyo sinasama sa personal prayers nyo, sama nyo. Sama nyo. Lalo na kung hindi kayo nakakasama mismo doon. Or, kung may time kayo, bumisita kayo, tanong nyo sa kanila yung time. Saturday yan. Paminsan-minsan lang. Makita nyo kung anong nangyayari doon. And then, your prayers will be much more effective. So, yan yung tinatawag nating divinely ordained means to fulfill a God-given call to be fishers of men. Kaya nga, i-review ko uli kayo yung sa power of preach gospel, yung holy life nyo, tignan nyo mabuti. Okay naman, nakikita ko okay naman yung pag-iibigan ng mga miyembro natin sa kasalukuyan. So, yung kabanalang buhay, Ranji and I may not see you, but there is someone that sees you, and he is the one in whom you have to do. Makukuha nyo? Maaring malihiman nyo kami, o hindi namin kayo mapuna because of, for whatever reason, but there is someone who knows. There is nothing between God and you. There is no private thing. Remember that. There's nothing private that you can do before God. Sabi ng Bible, lahat hantad, pati yung nakatago dito. We come before God always naked in everything. So, next week, papracticein natin yung preach gospel. Maliban kung may tanong kayo, hanggang doon lang muna tayo. Yung ikatlo kasi, all of Jesus' disciples must have a clear understanding of God's salvation. Yun yung ikatlong So next week, we'll begin with this para matansya natin kung ano yung kulang. So, dahan-dahan lang ako dahil nagre-review tayo. We will be defining salvation. Later on, after that workshop, yung susunod naman na time. Pero, come on time para we have time to share with each other dun sa workshop natin. Simple lang naman yung workshop, manageable within the time frame we have.
I only need your cooperation and your desire to learn. Kasi ang tingin ko, kung i-work out nyo yan on your own, kaysa ilagay ko, tas magbasa-basa lang tayo ng text, madali makalimutan. Pero kung pag-isipan nyo siguro, at magkaroon kayong sharing sa group, you might remember the basic things, and when opportunity comes, you can even design your own what to share. So yun yung goal ko, na parang you can be more flexible kasi ikaw na yun. So ganun yung gusto kong ituro sa inyo next Sunday. So may tanong po kayo. So yun po yung means na nakalagay sa Bible. At hanggang doon lang tayo sa mga means na yun. At yung mga bagay na related doon sa means na yun. Any question before we end? Clarification or objection? Sige. Tayo pasalamat sa Panginoon. Aming dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa patuloy na tulong na binibigay niyo sa amin as we try to recall what we have learned previously from your word in terms of reaching the generation we are in and we are involved. At sana po, Panginoon, though these are basic, yet, Panginoon, maging powerful instrument mo ito upang ibalik ang zeal namin o kaya gisingin kami para makita namin kung saan kami nagkamali o nagkukulang at maintindihan that hindi pa huli ang lahat dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos at kaya mong baguhin di lamang ng tao, even Lord, yung iniisip natin lost situation where we are in. And so, Father, we continually pray for this Sunday school, especially for our planned workshop next Sunday, that this will be very instrumental to challenge, to give some guide to our members with the hope that an opportunity to share the gospel might open. For we pray that you will open doors for this church. Thank you again, Father, for today's blessing that comes from your word. In Jesus' name, amen.